Balot ng kaba ang mga residente na nakatira malapit sa mga inataking plantasyon ng pinya. May mga natatakot pa ring lumabas ng kanilang bahay. Mula sa Bukidnon, nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Mel, nandito ako sa Barangay Agusan kung saan mismo naganap yung pag-atake kahapon ng sinasabing miyembro ng New People's Army. Mga ganitong oras yun, Mel, nang maganap ang pag-atake at umulan ng bala rito ikinasawi ng isa at 3 ang nasugatan. Ngayon na lamang mga oras na ito nakakalabas-labas yung mga residente sa trauma na inabot nila kahapon. Dapat ay kampante na ang mga residente rito sa presensya ng mga rumorondang pulis at sundalo pero hindi pa rin, Mel, dahil tumanim sa kanila ang trauma ng pambihirang pagkakataon nila na salakayin ang kanilang lugar ng NPA. Ngayon lang daw ito nangyari sa kanila. Mula kagabi hanggang kanina para pa rin ghost town ng Barangay Agusan at kansilado nga ang pasok ng mga bata pero bukas daw naman ay meron na. Papunta sa Camp Phillips dito, sakop ng munisipalidad ng Manolo Fortich. May mga checkpoint bagamat napansin kong wala namang nakapwesto mga otoridad. May 3 kilometro ang layo ng pinakamalapit na police station dito at may 5 kilometro naman ang layo ng pinakamalapit na military installation dito pero yun ay engineering brigade lamang. Mel, sa Barangay Dahilayan ngayon nakasentro yung puwersa ng mga otoridad sa kanilang pursuit operation. Yan ay may 20 kilometers ang layo mula sa aking kinaroroonan at bulubundukin yan sapagkat dyan daw tumakbo yung mga grupo ng NPA na sumalakay dito kagabi. Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.